Hello, kamusta po? Nako mga karaba, handa na ba kayong maiyak, magalit at kiligin ng sabay-sabay? Kasi ngayong araw, isa na namang kwento ng pinagbabawal na pag-ibig, lihim at paghihigante ang ating bibigyang buhay. Ito ang The CEO, Secretary, and Their Secret Error. Akalain mo yun? 4 na kang nagtagon at nagpakahirap mag-isa para palakihin ang anak mo malayo sa mapanghusgang mata ng mayayamang pamilya. Tapos sa hindi inaasahang pagkakataon, kailangan mong bumalik sa mismong lungga ng leon. Ang maging executive secretary ulit ng ruthlessly handsome mong dating boss. At ang mas matindi pa dito mga karaba, hindi lang pala trabaho ang gustong singilin ng ating cold-hearted billionaire na si Tristan Mercer, kundi ang mismong puso ni Selena at ang katotohanan sa likod ng batang kamukhang kamukha niya. Magagawa kaya ni Selena na itago ang kanyang anak o tuluyan na siyang magagapos sa piling ng CEO na handang angkinin siyang muli? Exciting, 'di ba? Simulan na natin. Isang gabing puno ng kasalanan, isang lihim na tinago sa dilim, at isang pagbabalik na wawasak sa kanilang dalawa. 4 na taon na nakalipas, hindi lang basta trabaho ang iniwan ni Serena Cruz ang tumakbo siya palayo sa Mercer Enterprises. Dinala niya ang pinakamalaking lihim na pupwedeng lumumpo sa buhay ng cold-hearted billionaire na si Tristan Mercer. Umalis siyang may bitbit na sanggol sa kanyang tiyan, ang bunga ng isang gabi ng pinagbabawal na pagnanasa na hindi kailanman dapat nangyari. Pilit niyang binuo ang sariling buhay sa gitna ng hirap at sakit upang protektahan ang kanyang anak mula sa kapangyarihan at pagmamalupit ng pamilya Mercer. Ngunit ang mangailangan ng pambayad sa ospital ang kanyang anak na si Luis, wala siyang ibang pagpipilian kundi magbalik sa lungga ng leon. Ang maging executive secretary muli ng lalaking minsan ang nagmay-ari ng kanyang katawan at kaluluwa. Ngunit ang Tristan na dinatnan niya hindi ng dating lalaki, mas naging ruthless, mayabang at walang habas ang kalamigan nito. Galit si Tristan sa walang paalam na paglaho ni Selena at determinado siyang pahirapan at gipitin ang dalaga sa bawat segundo ng pananalili nito sa kumpanya. Hanggang sa isang gabi ng aksidente, matuklasan ni Tristan ang batang may matang katulad ng sa kanya. May mukhang replika ng sarili niyang larawan at may dugong pilit na tinatago sa kanya ng 4 na taon. Ano ang mangyayari kapag ang matinding galit ng isang bilyonaryo ay napalitan ng isang mapanganib na pagnanasa na angkinin muli ang babaeng naglilihim sa kanya? Kakayanin ba ni Selena na ihigante ng isang CEO na handang gamitin ang sariling anak para lang maigapo siya sa kanyang piling habang buhay? Handa ka na bang maramdaman ang init ng pag-ibig, matinding takot ng pagtataksil at walang katapusang ganti sa isa sa pinakamainit na pocketbook drama ngayong taon? Nanginig ang mga daliri ni Selena Cruz habang inaayos ang kwelo ng kanyang simpleng corporate suit. Nakatayo siya sa harap ng matayog na glass tower ng Mercer Enterprises. Ang imperyo ng lalaking pilit niyang kinalimutan sa loob ng 4 na taon. Ang bawat palapag ng gusaling to ay may dalang alaala ng tamis, ngunit mas matindi ang dala nitong trauma at sakit. Huminga siya ng malalim habang hawak ang kanyang lumang leather bag. Para kay Luis, Selena, kayanin mo to. Para sa anak mo, bulong niya sa sarili. Pag-akit niya sa 70 palapag kung saan matatagpuan ang executive office, sinalubong siya ng HR director na halatang balisa at pawisan ng noo. Thank God, Miss Cruz. Ikaw lang ang nag-iisang naglakas daw tumanggap sa interview ngayong araw? Pabulong ngunit mabilis sa sabi ng HR director habang ginagabayan siya tungo sa dulo ng hallway. Mag-ingat ka, si Mr. Mercer, hindi na siyang dating kilala mo. Mas naging ruthless siya, malamig, walang awa, at walang sekretaring tumatagal sa kanya na higit sa 3 araw. Isang mali mo lang, wawasakin niya ang career mo. Naiintindihan ko po, kakayanin ko. Pilit na formal na sagot ni Selena. Bagaman ng totoo, kulang na lang lumabas ang kanyang puso sa matinding kaba. Uminto sila sa tapat na napakalaking double doors na gawa sa mahogany wood. Kumatok ang HR director ng 3 beses bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Mr. Mercer, the applicant for executive secretary is here. Takot na anunsyo ng HR director bago mabilis na yumuko at iniwan si Selena sa pintuan. Mabigat ang hangin sa loob ng malawak na opisina. Nakatayo si Tristan Mercer sa harap ng floor-to-ceiling glass window. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang tailored trousers.
Ang dating matipuno at gwapong lalaki ay mas lalo nang naging kaakit-akit. Mas lumapad ang dibdib, mas naging matalim ang panga, ngunit nababalutan na isang nakakalumpong aura ng kalamigan. I told HR I don't need a secretary who stammers. Malamig at maotoridad na boses ni Tristan habang nakatalikod pa rin. Gawan mo ng paraan na dahan-dahan humarap si Tristan. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata para bang guminto ang ikot ng mundo. Nanlaki mga kulay tsokolating mata ng bilyonaryo. Ang hawak nitong ballpen sa kabilang kamay tuluyang nabali dahil sa matinding pagkagulat. Ngunit sa loob lang ng isang segundo ang gulat sa kanyang mukha pinalitan ng matinding puot at pagnanasa. Selena? Malamig at halos pabulong na usal ni Tristan. Lumapit siya ng mabagal, bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay parang hatol ng kamatayan kay Selena. Is this a joke? Ikaw ang bagong applicant? Pilit pinatigas ni Selena ang kanyang tayog kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Good morning, Mr. Mercer. Balita ko, kailangan niyo ng bagong executive secretary. Handa ako. Shut up! Sigaw ni Tristan na nagpatalon sa gulat kay Selena. Mabilis ninapitan ni Tristan ang dalaga hanggang mailapit nito si Selena sa gilid ng pader. Sinandal niya ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng ulo ng dalaga. Ginigipit ito sa kanyang sariling espasyo. Amoy na amoy ni Selena ang pamilyar na masculine scent nito na humahalo sa amoy ng mamahaling whiskey at tabako. 4 na taon? Bulong ni Tristan sa mismong tinga ni Selena. Nanginginig ang panga sa galit. 4 na taon kang naglaho na parang bula pagkatapos ng gabing yon sa hotel nang iniwan mo ko sa gitna ng dilim nang walang kahit anong paliwanag. At ngayon, babalik ka dito na parang walang nangyari at mag-a-apply bilang secretary ko. Napaiwas ng tingin si Selena, pilit pinipigilan ang pagdulo ng kanyang mga luha. Kailangan ko ng trabaho, sir. Purely professional lamang habol ko rito. Kung ayaw niyo sa akin, aalis na lang ako. Bago pa makahakbang si Selena, hinawakan ni Tristan ang kanyang pangan ng mahigpit at iniharap ang kanyang mukha. Matalim at mariin ang titig ng CEO sa kanyang mga labi. Aalis? Matapos mong magpakita muli sa akin. Ngumisi ng mapait si Tristan. No way, Selena. Di ka na makakataka sa akin muli. Kinuha ni Tristan ang resume ni Selena sa lamesa. Hindi man lang yun binasa at agad na pinirmahan ng kontrata. Pagkatapos, inihagis niya ang folder sa tapat ng dibdib ng dalaga. You're hired. Malamig ang utos ni Tristan. Ngunit huwag mong iisipin na magiging madali ang buhay mo rito. Sisiguraduhin ko bawat segundo ng pananatili mo sa gusaling to magiging impyerno. Pagbabayaran mong pang-iwan mo sa akin. Napakipil ang mga labi ni Selena habang hawak ang folder. Salamat, Mr. Mercer. Gagawin ko pong lahat para sa trabaho. Nang makalabas si Selena habang hawak ang folder. Salamat. Halos manghina ang kanyang mga binti. Napasandal siya sa pader at napahawak sa kanyang dibdib kung saan mabilis ang tibok ng kanyang puso. Diyos ko, patawarin niyo ako. Pabulong na dasal ni Selena. Huwag niyo sanang hayaang malaman ni Tristan ang tungkol kay Luis dahil kapag nalaman niyang may anak kami, wawasakin niya ako. Ang gabi sa Grand Hotel Ballroom ay punong-puno ng karangyaan. Mga mamahaling alahas, mamahaling wine at mga pinaka-mayayamang negosyante sa bansa ang nagtipon para sa merger party ng Mercer Enterprises. Ngunit para kay Selena ang gabing ito isang parusa. Nakatayo siya ilang hakbang sa likod ni Tristan, nakahawak sa kanyang notepad at tablet. Sa kabila ng pagiging profesional ni Tristan sa pakikipag-usap sa mga investors, hindi nakaligtas kay Selena ang matinding titig nito sa kanya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata sa salamin ng kanyang wine glass. You look exhausted, Miss Cruz. Puna ni Mr. Cruz, isa sa mga pangunahing investors ng kumpanya, habang nakangiti ng may halong pagnanasa. Lumapit to kay Selena, pilit na hinawakan ng kanyang siko. Mr. Mercer is pushing you too hard. Kung gusto mo, maaari kitang kunin bilang executive secretary sa kumpanya ko. I will triple the salary at sisiguraduhin ko mas tatatruhin kita ng tama. Bago pa man makahakbang palayo si Selena, isang mabilis at malamig na kamay ang gumabay sa kanyang bewang. Biglang pumasok sa pagitan nila si Tristan.
Nilapit si Selena sa kanyang tagiliran ng napakahigpit na halos mawala ng hiningang dalaga. "I'm afraid she's not for sale, Mr. Cruz." Malamig at may banta sa boses ni Tristan. Matalim ang tingin nito sa kamay ng investor na humawak kay Selena. "She belongs to Mercer Enterprises at mas lalong hindi ko siya pinamimigay kahit kanino." Napilita ang ngumiti ang investor. Ngunit bukas ang takot bago mabilis na nagpaalam. Nang maiwan silang dalawa sa malamig na balkonahe ng hotel, mabilis gumala si Selena mula sa hawak ni Tristan. "Ano ba, Mr. Mercer? Masyado kang bastos sa investor?" Galit na pabulong ni Selena habang inaayos ang kanyang damit. "Bastos?" Ngumiti ng mapait si Tristan. Tumingala sa kalangitan bago hinarap ang dalaga. Nakikipaglandian siya sa sekretary ko sa harap ko. Nakikita ko kung paano kanya tingnan si Selena at hindi ko gusto yon. "Hindi ako nakikipaglandian at wala kang karapatang kontrolin ang buhay ko." Sigaw ni Selena. Di na nakapagpigil sa matinding pressure na nararamdaman. "Trabaho lang ang pinalimos ko sa'yo, Tristan." Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Tristan ang magkabilang balikat na Selena at marastong sinandal sa malamig na pader ng balkonahe. Ang mukha nito'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya, puno ng galit, sakit at matinding pagnanasa. "Trabaho lang?" Garalgal ang boses na usal ni Tristan. "Kung trabaho lang to para sa'yo, bakit nanginginig ang kamay mo tuwing hahawakan kita? Bakit di mo ko matitigan sa mga mata? Tell me, Selena, is there another man? Is that why you left me 4 years ago?" "Wala!" Umiiyak na sigaw ni Selena. Nakatitig sa mga matang matagal niyang pinangarap na muling makita. "Walang ibang lalaki, Tristan. Ikaw lang." Napatigil sa Selena sa kanyang sinabi, ngunit huli na ang lahat. Ang natitirang pasensya ni Tristan tuluyan ang nawala. Yumukod siya at tinangkin ang mga labi ni Selena sa isang marahas, puno ng gutom at punong-puno ng pagnanasang halik. Nagpumigla si Selena sa simula, ngunit nang maramdaman ang pamilyar na init ng mga labi ng lalaki, nawala ng lakas ang kanyang mga bisig. Lumika ang sandaling yon ng apoy na 4 na taon nilang tinago sa kanilang mga puso. Kumapit ang mga daliri ni Selena sa structured jacket ni Tristan habang tinutugunan ng halik. Pareho silang kakapusin ng hininga ng dahan-dahan, humiwalay si Tristan. Ang kanyang noo ay nakapatong sa noo ng dalaga, mabilis ang paghinga. "You still love me?" bulong ni Tristan sa gitna ng dilim. "Don't lie to me again, Selena." Nabalot na matinding takot at pagsisisi si Selena. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo. Naiwang nag-iisa si Tristan sa balkonahe. Nang makauwi si Selena sa kanyang maliit at lumang apartment sa Pasay, halos 10:00 na ng gabi. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. "Mommy!" Isang maliit na batang lalaki ang mabilis na tumakbo mula sa sala at yumakap sa kanyang mga binti. Si Luis, ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Naluluhang lumuhod si Selena at mahigpit na niyakap ang anak. Si Luis ay may matang kulay tsokolate, matangos na ilong at buhok na eksaktong kopya ng kay Tristan. "Bakit kising pa ang baby ko?" Malambing na tanong ni Selena habang hinahalikan ng pisngi ng bata. "I waited for you, Mommy. Look, I drew, Daddy." Masayang pinakita ni Luis ang isang drawing ng lalaking nakasuot ng suit na may hawak na maliit na bata. Napatingin si Maya, ang matalik niyang kaibigan, mula sa kusina, baka sa matinding pag-aalala. Nang makatulog si Luis sa kama, nilapitan ni Maya si Selena. "Hanggang kailan mo itatago kay Tristan na may anak kayo, Sam?" Mahinang tanong ni Maya. Bawat araw na lumilipas, lalo nagiging kamukha ng ama niya si Luis. Isang tingin lang ni Tristan, malalaman at malalaman niya. "Hindi pwede, Maya," hagulhol ni Selena. "Kilala mo ang pamilya Mercer. Kapag nalaman ng ina ni Tristan na nagkaanak kami, kukunin nila sa akin si Luis. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang anak ko." Ngunit hindi alam ni Selena. Sa ibaba ng kanyang apartment building, nakatigil ang itim na SUV ni Tristan. Nakasandal si Tristan sa kanyang steering wheel habang nakatitig sa bintana ng apartment ni Selena. Tinitigan niya ang maliit na shorts at drawing ng bata na nakasampay sa balcony. Mga bagay na nag-iwan ng isang napakalaking katanungan sa kanyang isip. Mabigat at nakakasakal ang kalikasan ng trabaho sa loob ng executive suite ng Mercer Enterprises.
Sa mga susunod na araw, tila mas lalong nagiging demanding si Tristan. Bawat report kailangan perpekto, bawat kape kailangan nasa eksaktong timpla at temperatura. Ngunit sa kabila ng malamig at istriktong pakikitungo nito, hindi nakaligtas kay Selena ang kakaibang pagbabago sa kilos ng bilyonaryo. Tinitigan siya ni Tristan tuwing akala nito hindi siya nakatingin. Sinisigurado rin itong nakakakain siya sa oras sa pamamagitan ng pag-uutos ng mga mamahaling tanghalian na dinala mismo sa kanyang desk. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang kuryenteng handang sumabog sa kaunting pagkakamali. Isang hapon, kasalukuyang nagaganap ang isang napakahalagang board meeting kasama ng mga matataas na namumuhunan ng kumpanya. Nakatayo si Selena sa gilid ng mahabang lamesa, tahimik na nagno-note sa kanyang tablet habang maotoridad na nagtatanghal si Tristan sa harap ng malaking screen. Biglang nanginginig na yumugyog ang telepono ni Selena sa loob ng kanyang bulsa. Naka-silent ito, ngunit nang makita niya ang pangalan ng daycare center ni Luis sa screen, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag sa ilalim ng lamesa. "Hello?" Pabalong na usal niya. "Mami ni Luis?" Baka sa matinding takot sa boses ng guro sa kabilang linya. "Pumunta po kayo rito agad sa St. Jude Pediatric Clinic. Bigla pong tumaas ang lagnat ni Luis at nag-hyperventilate siya dahil sa kanyang asthma. Kailangan po ng immediate consent ninyo para sa medication?" Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Selena. Ang dugo ng kanyang mga ugat biglang lumamig. Nawala ng kulay ang kanyang mukha at halos mabitawan niyang hawak na tablet. Si Luis, ang kanyang buhay, ang kanyang nag-iisang dahilan sa paghinga. Nakalimutan ni Selena ang lahat, ang meeting, ang mga investors at maging si Tristan. Mabilis niyang sinara ang kanyang folder at ibinaon sa bag ang kanyang mga gamit. Napatigil si Tristan sa kanyang presentation. Kumunot ang noo nito, tumitig kay Selena ng may halong pagtataka at galit. "Where do you think you're going, Miss Cruz? We are in the middle of an important presentation." I'm sorry, Mr. Mercer." Garalgal at nanginginig ang boses ni Selena habang lumuluha ang kanyang mga mata. "Emergency lang po. Kailangan ko nang umalis." "Emergency?" Pilit at formal ngunit may halong pag-aalala na tanong ni Tristan. "Is this more important than your job?" "Buhay ang nakataya, Tristan." Sigaw ni Selena na hindi na nakapagpigil pa dahil lalo pang magtinginan lahat ng board members. Lumapit si Tristan sa kanya. Malamig ang mukha, ngunit bakas ang kaba sa mga mata. Hinarap niya ang mga investors. "Meeting adjourned. We will reschedule this tomorrow." "Tristan, $1 million deal to." Protesto ng isang matandang direktor. Di pinakinggan ni Tristan ang reklamo. Hinawakan niya ang bibig ni Selena at hinalakbang to palabas ng boardroom patungo sa private elevator. "Magsalita ka, Selena. Anong nangyari?" Sigaw ni Tristan habang hawak ang magkabilang balikat ng dalaga sa loob ng elevator. "Bakit ka namumutla?" Ang anak ko." Natatarantang sigaw ni Selena sa gitna ng matinding takot para kay Luis. "Sinugod sa ospital ang anak ko?" Napatigil si Tristan. Ang matitigas itong ekspresyon ay biglang napalitan ng matinding pagkagulat. "Anak? You have a child?" Nare-realize ni Selena ang kanyang nabitawang salita. Nanalasa ang matinding takot sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umiling habang pilit na humihinga ng malalim. "Inaanak ko, ang anak ng kaibigan ko, pinapakiusap sa akin. Kailangan ko na siyang puntahan." Tiningnan siya ni Tristan ng napakalalim. Alam nito nagsisinungaling ang dalaga. Nakita niya ang tunay na takot sa isang ina na sa mga mata ni Selena. Ngunit sa halip na makipagtalo, nilabas ni Tristan ang susi ng kanyang kotse. "I will drive you." Maikling utos ni Tristan. "Wag na, sir. Kaya ko na." "I said I will drive you." Sigaw ni Tristan habang hinihila to patungo sa kanyang basement parking. Mabilis na pinaandar ni Tristan ang kanyang SUV na parabang nakikipagkarera sa kamatayan. Habang nagmamaneho paminsan-minsan, nakatingin siya kay Selena na patuloy ang pag-iyak habang nagdarasal sa tabi niya. Nang makarating sila sa St. Jude Pediatric Clinic, mabilis na tumakbo si Selena sa emergency room. Sumunod si Tristan sa likod nito. Sa loob ng ER, nakakabit ang nebulizer sa isang maliit na batang lalaki na nakahiga sa kama at nang makitang mukha ng bata, para bang binuhusan ng kumukulong tubig ang bilyonaryo.
Ang hugis ng mukha ng bata, ang makapal nitong kilay, ang pamilyar na hugis ng mga labi nito, mga katangiang kaparehong-kapareho ng sarili niyang larawan nung bata pa siya. Nakalapit ng kusa si Tristan, nanginginig ang kanyang kamay habang tinuturo ang bata. Luis. His name is Luis? Nag-angat ng tingin si Selena. Nang makita niya ang matinding pagtataka at unti-unting pagkabuo ng katotohanan sa mga mata ni Tristan, nabalot siya ng matinding sindak. Kinuha ni Tristan ang medical chart sa gilid ng kama. Nakasulat doon ang pangalan ng bata, Luis Mercer Cruz, age 4 years old. Dahan-dahang inangat ni Tristan ang kanyang tingin kay Selena. Ang galit, takot at pag-asa ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. 4 na taong gulang, pabulong, ngunit nanginginig na usal ni Tristan. Selena, magtapat ka sa akin. Sinong ama ng batang to? Naging napakatahimik ng maliit na silid ng ospital. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahihinang ham ng nebulizer machine at ang mabilis, mabigat na paghinga ni Tristan. Hawak pa rin ito ang medical chart kung saan nakasulat ang pangalang Luis Mercer Cruz. Kinalabit ni Selena ang gilid ng kama ni Luis. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang matagal niyang kinatatakutang sandali ay dumating na. Ang komprontasyon ay walang anumang pagtakasan. Tristan, pakiusap. Garalgal na bulong ni Selena. Pilit iniiwas ang mga mata habang lumuluha. Lumabas muna tayo. Wag dito sa harap ng bata. Hindi sumagot si Tristan. Sa halip, malamig siyang tumango at mabilis na kinuha ang kanyang phone para utusan ng kanyang mga security guards na bantayan ang pinto ng ER. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bisig ni Selena at hinalakbang to patungo sa isang walang taong fire exit sa dulo ng hallway. Nang makapasok sila sa tahimik na hagdanan, marahas na pinalabas si Tristan lahat ng emosyon nilang pinipigilan. Sinandal niya sa Selena sa pader, hinawakan ang magkabilang balikat nito, hindi sapat para masaktan ng dalaga, ngunit sapat upang masiguro na hindi ito makakatakbong muli. Magsalita ka, Selena, sigaw ni Tristan, nanginginig ang panga sa galit, sakit at matinding kaba. 4 na taon na nakakalipas nang bigla kang maglaho. 4 na taon din ang edad ng batang yon at nakasulat sa chart ang apelido ko. Bakit kamukhang kamukha ko ang bata? Tristan, please. Wala kang karapatan na sigawan ako. Pilit lumalaban si Selena kahit pa basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Akin ang anak ko. Ako ang nagpalaki sa kanya? I'm asking you a fucking simple question. Sigaw muli ni Tristan na nagpaalingaw-ngaw sa buong hagdanan. Is Luis my son? Anak ko ba siya? Napatigil ang ikot ng mundo ni Selena. Napapikit siya habang patuloy sa pagbuhos ang kanyang mga luha. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 4 na taon tuluyan ng nagiba. Oo, anak mo si Luis. Sigaw ni Selena pabalik. Ang boses ay puno ng pait at sakit ng nakaraan. Anak mo siya, Tristan. Happy now? Nabitaw ni Tristan ang balikat ng dalaga. Napahaklong siya pabalik habang nakatitig sa mukha ni Selena. Ang galit sa kanyang mukha, pinalitan na matinding gulat, pagsisisi at isang di may paliwanag na tamis at saya sa kanyang dibdib. Anak ko, may anak tayo? Bulong ni Tristan sa sarili. Napahawak siya sa kanyang mukha habang nanginginig ang mga daliri. My God, Selena! Bakit? Bakit mo tinago sa akin ang sarili kong anak? Bakit ka umalis nang di mo lang sinasabi sa aking buntis ka? Dahil natakot ako. Umiiyak na sagot ni Selena. Nakalimutan mo na bang sinabi ng ina mo bago ko umalis? Pumunta siya sa apartment ko. Sinabi niya sa akin isa lang akong dukhang sekretaryeng gagamitin ka lang. Pinagbantaan niya akong sisirain niyang buhay ko at ipapahiya ang pamilya ko kapag hindi pa ako lumayo sa'yo. At nang malaman kong buntis ako, natakot ako na baka kapag nalaman ninyo, kukurin niyo sa akin ang anak ko. Napanganga si Tristan. Parang binuhusan ng kumukulong mantika ang kanyang puso. My mother did that to you? Oo, kaya umalis ako. Galit na sigaw na Selena. Tiniis ko lahat ng hirap. Nagtrabaho ako ng 2 shift sa isang araw habang buntis. Nanganak akong walang kasama sa ospital habang walang pambayad ng gamot. Ginawa ko lahat ng yon para protektahan si Luis sa pamilya mo.
Lumapit si Tristan kay Selena. Puno ng luha ang sarili nitong mga mata. Selena, I didn't know. Walang-wala akong alam sa ginawa ni Mommy. Hinahanap kita sa buong mundo. Halos mabaliw na ako nang maglaho ka at hindi ako sumuko sa paghahanap sa'yo. Huli na ang lahat, Tristan. Iling ni Selena. Nalaman mo ng totoo. Ang magkabilang kamay ni Selena ay kinuha ni Tristan at nilagay yon sa kanyang chest, kung saan mabilis ang pagtapok ng kanyang puso. Hindi ako papayag. 4 na taon akong nabuhay nang kulang dahil wala ka. At ngayon na alam kong may anak tayo, hindi ko kayo hahayaang mawala pa sa akin. Tristan, hindi ganun kadali yun. Gagawin kong madali. Puot na nangako si Tristan habang itinataas ang panga ni Selena upang magtama ang kanilang mga mata. Lilipat kayo sa mansyon ko. Aalagaan natin si Luis ng magkasama at walang sino man kahit ang ina ko ang makapaghihiwalay sa atin. Muli, nakatitig si Selena sa mga mata ni Tristan. Nakita niya roon ang matinding determinasyon at paninindigan na hindi niya nakita 4 na taon nang nakalilipas. At sa kabila ng matinding takot sa hinaharap, may isang bahagi ng kanyang puso na nakaramdam ng ginhawa dahil sa wakas hindi niya na kailangan pasagutin ang lahat ng nag-iisa. Pagkaraan ng 2 araw, nakalabas na ng ospital si Luis dahil sa matinding pagpumilit ni Tristan at sa paunang banta ng kanyang legal team na maaari siyang maghain ng custody case kapag nagmatigas ang dalaga. Walang nagawa si Selena kundi ang pumayag na lumapit muna sa pampribadong mansyon ng bilyonaryo sa Forbes Park. Nang pumasok ang kanilang sasakyan, sa loob na napakalawak na bakuran, manghang-mangha ang batang si Luis habang nakatingin sa malaking fountain at mataas na istruktura ng mansyon. Wow, Mommy! Is this a castle? Masayang tanong ng bata habang nakahawak ng mahigpit sa kamay ng ina. Yes, buddy, it's a castle. Isang malambing na boses ang sumagot mula sa bungad ng grand staircase. Nakatayo doon si Tristan. Nakasuot ito ng simpleng white t-shirt at dark jeans. Isang napaka-casual ngunit napakagwapong imahe na kailanman ay hindi nakikita ng mga tao sa opisina. Dahan-dahan, bumaba si Tristan at lumukod sa harap ng bata upang maging kapantay ang paningin nito. Tumingin si Luis sa kanya ng may matinding kuryosidad. Matalim itong tinitigan ang mukha ng bilyonaryo. Are you my daddy? Napatigal ang buong paligid. Ang mga kasambahay at bodyguard na nakatayo sa paligid napatayo sa panghinga. Napatingin si Tristan kay Selena. May basang luha na pilit pinipigilan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan tumango si Selena. Nanginig ang boses ni Tristan habang hinahawakan ng maliit na kamay ng anak. Yes, Luis, I am your daddy. At hindi na ako aalis pa sa tabi mo. Bigla, sinabit ng batang kanyang mga bisig sa leg ni Tristan. I miss you, Daddy. Sabi ni Mommy nasa malayo ka lang po nagtatrabaho kaya hindi ka nakakauwi. Napapikit si Tristan at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa anak. Tumingin siya kay Selena sa ibabaw ng balikat ng bata. Isang tingin na puno ng walang katapusang pasasalamat at labis na pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, tila ba nagbago ang ikot ng mundo sa loob ng mansyon. Nag-take ng 1-week leave sa kumpanya ang malamig na CEO para lang makasamang anak. Binilisan niya si Luis na napakaraming laruan. Pinalagyan ng playground ang bakuran at gabi-gabi siyang nagbabasa ng bedtime story para sa bata. Isang gabi, matapos makatulog si Luis sa kanyang bagong kwarto, lumabas si Selena sa balkonahe ng ikalawang palapag upang magpahangin. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Ngunit mabilis na umiinit ang kanyang pakiramdam nang maramdaman ang pamilyar na init ng katawan sa kanyang likod. Pinatong ni Tristan ang kanyang baba sa balikat ni Selena habang sinasaysay ang kanyang mga bisig sa bewang ng dalaga. Tristan, ano ba? Bulong ni Tristan sa mismong tenga ng dalaga dahilan upang maging manginig ang kalamnan nito. Thank you for taking care of our son. He is perfect. Ginawa ko lang dapat gawin ng isang ina, sagot ni Selena habang nakatitig sa malalim na kalangitan. Inikot siya ni Tristan upang humarap sa kanya. Hawak nito ang kanyang waistline, sinandalang dalaga sa balustre ng balkonahe.
Ang mga mata ng bilyonaryo ay nagliliyab sa matinding pagnanasa at pagmamahal. At kailan mo naman ipadadama ang pagmamahal sa tatay ng anak mo? Pabulong, ngunit maotoridad na tanong ni Tristan. Tristan, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na magkaiba ang mundo natin. Ang pamilya mo, wala akong pake sa pamilya ko. Putol ni Tristan bago iniyoko ang kanyang ulo at marahas na inangkin ang mga labi ni Selena. Ang halik na yon mas malambot, mas matamis, ngunit puno ng gutom na 4 na taong itinago. Hindi na nakapagtanggol sa Selena. Sinabit niya ang kanyang kamay sa leeg ni Tristan, tinatanggap ang mainit na pagmamahal na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang romantiko at masidhing sandali, biglang gumalaw ang mamahaling intercom sa gilid ng pinto ng mansyon. Isang matalas, malamig at maotoridad na boses ng isang matandang babae ang narinig mula sa speaker. Tristan, buksan mo tong pinto. Nabalitaan ko ang tungkol sa bastardong dinala mo dito. Napatigil ang dalawa. Mabilis na kumala si Serena, namumutla ang muka. Si Mrs. Victoria Mercer, ang matandang pumatay sa kanyang pangarap 4 na taon nang nakalilipas, ay dumating na. Bumukas ng marahas sa napakalaking pintuan ng mansyon. Pumasok si Mrs. Victoria Mercer, nakasuot ng mamahaling silk dress at ibinabalandra ang kanyang mga alahas, habang nakabuntot sa likod nito ang 2 malalaking bodyguard. Matalim at puno ng panghamak ang kanyang tingin habang binabaw ng dulo ng kanyang mamahaling cane sa makintab na semento. Tristan, ano tong nababalitaan kong kabaliwan? Sigawan ng matanda na nagpaalingaw-ngaw sa malawak na foyer. Dinala mo rito ang hampastupang babae nga at isang batang hindi natin natitiyak kung kaninong dugo? Mabilis na lumangkahad si Tristan at tinago sa Selena sa kanyang likuran. Ang kanyang panga ay nanginginig sa matinding galit, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab na sa puot. Watch your words, mother. Sigaw ni Tristan sa malamig ngunit maotoridad na boses. You are inside my house at ang babaeng tinuturo mo ay ang anak ko at ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Anak? Ngumisi ng mapait si Victoria, puno ng puot ang boses. Tristan, wag kang magpapaloko sa babaeng yan. 4 na taon siyang nawala at biglang babalik na may kasamang bata. Naghahanap lang yan ng pera. Ginagamit niyang batang yan para makuhang yaman ng mga Mercer. Sobra ka na, Mrs. Mercer. Hindi na nakapagpigil pa si Selena. Lumabas siya mula sa likod ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa galit at sakit. Kailanman hindi ko hiningi ang pera ng pamilya ninyo. Umalis ako 4 na taon nang nakakalipas dahil sa mga panakot at pangiinsulto mo. Ngunit wag na wag mong aabusuhin ang pagkatao ko sa harapan ng anak ko. How dare you speak to me like that, you gold digger? Galit na tinulong ni Victoria ang kanyang cane sa mukha ni Selena. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, mabilis na pumasok sa gitna ni Tristan at hinawakan ang cane ng kanyang ina ng napakahigpit. Matalim at walang takot ang titig ng bilyonaryo sa sarili nitong magulang. Touch her or disrespect her again in front of me at sisiguraduhin ko hindi ka na makakatapak pa sa kahit anong ari-arian ng kumpanya ko, mother. Banta ni Tristan sa pabulong ngunit nakakapangilabot na boses. Napatigil ang matanda, gulat at namumutla sa matinding paninindigan ng kanyang anak. 4 na taon mo kung ginawang robot, mom, patuloy ni Tristan habang dahan-dahang pinalalayo ang ina. Pinaniwala mo ko na iniwan ako ni Selena dahil hindi niya ako mahal, habang ang totoo, tinakot at pinagbantaan mo siya. Naitago mo nga sa akin ang anak ko. Hindi kita mapapatawad sa bagay na yon. Tristan, ginawa ko lang yon para sa kapakanan ng kumpanya at ng reputasyon natin. Ang kumpanya at reputasyon ay walang kwenta kung wala sa akin ang pamilya ko. Sigaw ni Tristan na nagpatahimik sa buong mansyon. Umalis ka na, mother, bago ko papawalang bisa lahat ng shares mo sa Mercer Enterprises at ipagbawal ang pagpasok mo rito habang buhay. Namumula sa galit at napapahiya, tumalikod si Victoria kasama ng kanyang mga bodyguard. Magsisisi ka rin, Tristan, baka hindi man lang sa iyong batang yan. Nang makalabas ang matanda at may sara ang pinto, tila nawala ng lakas si Tristan. Napaupo siya sa malaking sofa sa sala, napahawak sa kanyang mukha habang mabilis ang paghinga.
Agad siyang nilapitan ni Selena at lumuhod sa kanyang harapan. Dahan-dahan, hinawakan ng dalaga ang nanginginig na kamay ng bilyonaryo. Tristan, okay ka lang ba? Inangat ni Tristan ang kanyang ulo at tiningnan si Selena. Bigla niyang hinilang dalaga sa kanyang kandungan at niyakap ito ng napakahigpit. I'm sorry, Selena. I'm sorry sa lahat ng ginawa ng ina ko sa'yo. Umiiyak na usal ni Tristan sa balikat ng dalaga. Pinapangako ko, hindi ko napapayagang saktan ka pa niyang muli. Napaluha si Selena at gumante ng yakap. Salamat, Tristan. Salamat sa pagtatanggol sa amin ni Luis. Hindi lang yun. Kumala si Tristan sa yakap at tinitigan ang dalaga sa mga mata. Gusto kong maging legal ang lahat. Gusto kong ibigay sa iyo at kay Luis ang pangalang nararapat sa inyo. Napakunot ang noo ni Selena. Anong ibig mong sabihin? Bumaba si Tristan mula sa sofa at lumuhod sa harap ni Selena. Kinuha niya ang isang kulay ubing velvet box mula sa kanyang bulsa, isang singsing na may malaking diamante na 4 na taon na palang nakatago sa kanyang safe. Selena Cruz, marry me. Maotoridad, ngunit puno ng pagsusumamo na sabi ni Tristan. Let me be the real father to Luis, and let me be the husband I should have been 4 years ago. Napatigil ang tibok ng puso ni Selena habang nakatitig sa makina na diamante na nakalagay sa velvet box. 4 na taon siyang nabuhay sa dilim at takot. 4 na taon niya na itinatak sa kanyang isip na kailanman ay magiging para sa kanyang isang Tristan Mercer. Ngunit sa harap ng bilyonaryo na nakaluhod ngayon sa kanyang harapan, ang lalaking handang italikod ang sariling yaman at pamilya para lang protektahan sila ng kanyang anak na wala lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Yes, Tristan, I will marry you. Garalgal, ngunit buong pusong sagot ni Selena habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Sinuot ni Tristan ang singsing sa kanyang daliri bago mabilis na tumayo at binuhat si Selena sa isang mahigpit at punong-puno ng pagmamahal na yakap. Hinalikan niya ang mga dalaga sa labi, isang halik na walang halong galit o duda, kundi ng purong pangako ng walang hanggang pag-ibig. Daddy, Mommy, why are you crying? Napatigil ang dalawa nang marinig ang maliit na boses mula sa itaas ng grand staircase. Nakatayo doon si Luis, nakakuskos ang kanyang mga mata habang hawak ang kanyang paboritong teddy bear. Nakangiting lumapit si Tristan, binuhat ang anak gamit ang isa niyang bisig, habang isa pa'y nakayakap sa bewang ni Selena. Buddy, Mommy said yes. We're going to be a real family now. Masayang balita ni Tristan sa anak habang hinahalikan ang noo nito. Yay! Magkasama na tayo forever sa castle? Masayang tanong ng bata. Yes, Luis, forever. Nakangiting sagot ni Selena habang hinahalikan ng pisngi ng anak. Pagkaraan ng 6 na buwan, ginanap pa isang napakagandang garden wedding sa isang pampribadong cliffside resort sa Tagaytay. Ang paligid ay nagbabalutan ng mga puting rosas at orchids, habang ang malamig na simoy ng hangin at ang tanawin ng Taal Lake ay nagbibigay ng perpektong atmosfera sa kanilang kasal. Bagaman hindi dumalo si Mrs. Victoria Mercer dahil sa pinaldesisyon nitong lumayo muna sa bansa, nagpadala to ng sulat ng paghingi ng tawad at opisyal na nilipat ang 10% ng kanyang shares sa pangalan ng apo niyang si Luis. Nakatayo si Tristan sa dulo ng altar, nakasuot na isang napaka-eleganteng black tuxedo. Ang kanyang mga mata nakatutok lamang sa pintuan ng garden, sabik na makita ang kanyang reyna. Nang tumugtog ang bridal chorus, bumukas ang pinto. Unang naglakad si Luis na nakasuot ng mini tuxedo bilang ring bearer. Hawak ang kamay ng matalik na kaibigan ni Selena na si Amaya. At sa likod nila, lumabas si Selena na napakaganda sa kanyang sweeping lace wedding gown na nagpapakita ng kanyang angking alindog. Nang makalapit si Selena sa altar, agad inabot ni Tristan ang kanyang kamay. Nanginginig ang mga kamay ng bilyonaryo sa matinding emosyon. You look breathtaking, my love. Bulong ni Tristan habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Nanginginig ang kamay ng bilyonaryo sa matinding emosyon. And you look handsome, Mr. CEO. Natatawang pabulong na sagot ni Selena.
Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga matalik na kaibigan, binasa nila ang kanilang mga vow. Selena, 4 na taon kitang hinanap sa dilim. Pahayag na Tristan, nangangatal ang boses. Akala ko nawala na ang buhay ko nung umalis ka. Ngunit ngayong nagbalik ka kasama ng ating anak, pinapangako ko, hindi ko napapayaan pa. I will protect you with my life. Tristan, umiiyak na sagot ni Selena. Umalis ako dahil natakot ako. Ngunit nagbalik ako dahil ikaw at ikaw lang ang tumitibok sa puso ko. I promise to love you in front of the world and in secret for the rest of my life. Nang ipahayag ng pari na sila'y ganap ng mag-asawa, inangkin ni Tristan ang mga labi ni Selena sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bisita. Isang halik na nagtatatak sa pagtatapos ng kanilang mga lihim at paghihirap. I love you, Mrs. Mercer, bulong ni Tristan sa gitna ng kanilang halik. I love you too, Mr. Mercer, habang buhay, sagot na Selena. Mula sa pagiging isang lihim na sekretarya na may dalang tinatagong anak, nakahanap si Selena ng kanyang tunay na lugar sa piling ng lalaking nakatadhana para sa kanya. Ang kwento ng kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang lihim ay nagtapos sa isang walang katapusang pamilya. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kasal sa Tagaytay. Ang dating malamig at nakakatakot na mansyon ng mga Mercer sa Forbes Park ay napalitan ng liwanag, halakhak at init ng isang tunay na tahanan. Lunes ng umaga, sa loob na napakalawak na master's bedroom, nakahiga si Selena sa malambot na kama habang nakasandal sa kanyang ulo sa dibdib ni Tristan. Nakaluplop ang braso ng bilyonaryo sa kanyang bewang habang ang mga daliri nito ay dahan-dahang naglalaro sa kanyang buhok. Malilate ka na sa board meeting mo, Mr. CEO. Malambing na bulong na Selena habang hinahaplos ang panga ng asawa. Umiti si Tristan ng pikit pa rin ang mga mata at mas lalong hinigpitan ng yakap sa kanya. Let them wait. Mas mahalagang oras ko sa misis ko. Tristan? Naitawa na lang na Selena. Naging spoiled ka na simula na magpakasal tayo. I am not spoiled. I am just in love. Pabulong na sagot na Tristan bago niyoko ang kanyang mukha. Upang halikan ng matamis si Selena sa mga labi. Ilang sandali pa biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Daddy, Mommy, look! Mabilis na tumakbo si Luis na 6 years old na ngayon patungo sa kama. Hinalikan ng mag-asawa ang magkabilang pisngi ng bata na kinatili naman ni Luis. Look, Daddy, I can tie my own shoes now. Proud na pinakita pa ni Luis ang kanyang sapatos. That's my boy. Nakangiting papuri ni Tristan habang ginulo ang buhok ng anak. Kamukhang kamukha mo talaga ako, smart and handsome. Kapal ng mukha, biro ni Selena na ikinatawa nilang tatlo. Bumaba sila sa dining room para sa almusal. Ang dating tahimik na hapagkainan ay punong-puno na ngayon ng kwentuhan. Habang kumakain ng pancake si Luis, may nilabas si Tristan na isang maliit na sobre mula sa kanyang coat at iniabot kay Selena. Napakunot ang noon ni Selena. Ano to? Open it. Nakangising utos ni Tristan habang umiinom ng kape. Binuksan ni Selena ang sobre. Sa loob noon ay 3 plane tickets patungong Paris, France at ang mga papeles ng isang pampribadong villa sa dalampasigan ng Maldives. Tristan, ano to? Gulat na tanong ni Selena. A 2-week family vacation. Sagot ni Tristan, nakatitig sa kanya ng may matinding pagmamahal. 4 na taon niyong tiniis ni Luis ang hirap. Ngayon, gusto kong libutin natin ang buong mundo ng magkakasama. Walang trabaho, walang mga usapin sa kumpanya, tayo lang 3. Napaluha si Selena sa matinding saya. Lumapit siya kay Tristan at niyakap ang leeg ng asawa. Salamat, Tristan. Sobrang saya ng binibigay mo sa amin. Kulang pa yan sa 4 na taong pangarap na itinago natin. Bulong ni Tristan habang hinahalikan ng kamay ng asawa kung saan nakasuot ang kanilang wedding ring. Biglang tumayo si Luis mula sa kanyang upuan at yumakap din sa kanilang dalawa. Group hug! Natawa ang mag-asawa at mahigpit na niyakap ang kanilang anak. Mula sa bintana ng kainan, sumisikat ang maliwanag na araw. Ang dating lihim na naghati sa kanilang mga buhay ay nagbunga ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang dumarating na bagyo.
Si Selena na minsan ang natakot at nagtago ay ganap nang nahanap ang kanyang walang hanggang ligaya sa piling ng CEO na nagmahal sa kanya ng buong buo. Grabe, 'di ba? Mga karaba, mula sa takot, galit at napakaraming taon ng pagtatago, sa huli, panalo pa rin ang katotohanan at ang wagas na pagmamahal. Nakakakilig na nakakapukaw talaga ng puso. Ano nga bang aral ang maiiwan sa atin ng kwentong to, mga karaba? Gaano man kalaki ang takot o pagsubok sa ating harapan, ang katotohanan at tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng daan. Huwag tayong matakot na magpakatotoo sa ating mga nararamdaman dahil ang mga bagay na para talaga sa atin, gaano man kalayo ang marating o gaano man katagal ang lumipas, ay babalik at babalik pa rin sa ating piling. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Kung nagustuhan niyo ang ating story ngayong araw, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong saloobin at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muling kwentuhan at kiligan, mag-iingat kayong lahat. Ako pong muli si Miss Sandra. Maraming salamat po.